Sa kabila ng pagdami ng mga kabataang maagang nabubuntis, nais ng isang senador na suspindihin muna ang kontrobersyal na pagtuturo ng Comprehensive Sexuality Education o CSE sa mga paaralan. Alamin kung bakit sa agenda report ni Agatha Gregorio. It's up to the teacher now, correct? To be culturally sensitive. So training is very important in that, and clarity from policy is very important. Because if you are confused from the top, rest assured that the teacher will also be confused. If this is a source of confusion, then let's suspend it for now until we fix it. Yan ang pahayag ni Senator Win Gatchalian matapos aminin ng DepEd na may mga bahagi pa ng Comprehensive Sexuality Education na maaaring nakakalito para sa mga guro. Tinanong din ng senador kung bakit nakalagay sa Department Order o DO31 na para sa lahat ng mga mag-aaral ang CSE. Pero sa Reproductive Health Law, ito'y para sa adolescents o sa 10 hanggang 19 taong gulang lamang. So what the curriculum did, what the Department of Education did, is to map and to align existing subjects already, Your Honor, which would have been gone even in earlier stages of the education system, like kindergarten. But it's not the sexual education proper. It's just foundational knowledge, Your Honor. Dagdag ng ahensya, inaaral nila ang DO31 ngayon para siguruhing akma ang gamit na wika rito. Pero para kay Gatchalian, dapat pa rin suspindihin ito habang may kinaklaro pa sa CSE. Sabi ng DepEd na sa 400,000 o kalahati ng lahat ng guro sa bansa ang nabigyan ng training para magturo ng CSE. Nais din ni Gatchalian na pag-aralan pa ang IRR ng Reproductive Health Law dahil tila dinadagdagan nito ang isinasaad ng batas. Section 14 din, yung first part, nakalagay po kasi doon, the state shall provide age and development appropriate reproductive health education. Ang tanong po ay, ganun po ba kakitid yung reproductive health definition o ito po ay dapat kompleto or to a certain extent comprehensive po dapat. Yung reproductive health education po, i-define naman po yan sa definition of terms. Nung same batas o ano, yung reproductive health po is defined, refers to the state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So sa RH po, ang kanyang tinitingnan ay isang kumpleto ho na pagtugon sa pangangailangan po ng mga learners ho natin. Ayon din sa Health Department, patuloy na tumataas ang bilang ng mga adolescents na nagkakaanak. Mula higit 110,000 noong 2021, lagpas 130,000 na ito noong 2023. Halos 50% ng mga bagong kaso ng HIV/AIDS ay galing sa mga nasa edad na 15 hanggang 24 years old. Sa Kamara naman itong Lunes, sinabi ni Congressman Benny Abante na baka dapat ipawalang bisa ang DO31 dahil hindi raw ito naaayon sa konstitusyon. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Bilyonaryo News Channel.